Itago niyo na lang po ako sa pangalang Roger, jeepney driver. Biyahe ko na naman ng hating gabi. Sanay na ako sa mga lasing, antok, at kung minsan, mga kababalaghan. Pero may gabing hindi ko makakalimutan. 10 pasahero na lang ang nasa jeep ko. Huling sumakay ay isang babae, nakasuot ng puting dress, may mahaba at basang buhok. Hindi ko man lang napansin kung kailan siya sumakay. Tahimik lang siya, sa dulo umupo. Habang bumabiyahe, unti-unting naging sobrang tahimik ng jeep. Wala ni isang pasaherong umiimik. Parang natutulog silang lahat. Pero may kakaiba. Tinignan ko sila sa rearview mirror. Wala silang mukha lahat. Puro balat lang. Walang mata, walang ilong, wala ring bibig. Wala, as in, wala. Kinabahan ako. Napahinto ako bigla. Baba na kayo lahat. Sigaw ko. Isa-isang bumaba ang mga pasahero. Mga nilalang na walang muka. Nang bumaba na ang huli, tinignan ko ang dulo ng jeep. Nandun pa rin ang babaeng may puting damit. Ay, miss, baba na po kayo, sabi ko. Tumingin siya sa akin. Dahan-dahan niyang itinaas ang mukha niya. Wala rin siyang mukha. Pero narinig ko siyang magsalita. Diretso sa utak ko. Hindi sa tenga. Ikaw na lang ang wala sa amin. Pagtingin ko sa rearview mirror ulit, wala na akong muka. At biglang may tumapik sa akin. Yung karelyebo ko na driver. Bakit daw doon ako natulog sa jeep? Nang tanungin ko siya kung anong oras na, sabi niya, 4:00 na daw ng umaga. Kaya nga daw siya nagtataka ba't andun ako natulog. Ibig sabihin, panaginip lang pala. Pre, huwag ka munang magbiyahe. Baka nasusobrahan ka na sa pagod. Kami na munang bahala dito. Mag-day off ka na muna para makabawi ka ng pahinga. Matapos yun, umuwi ako sa bahay namin. Pero di mawala sa isip ko yung nangyari. Pero pinabayaan ko na lang. Ako si Jenna, call center agent. Graveyard shift ako nung gabing yun. Medyo na-late ako ng labas, kaya madilim na at halos wala nang dumara ang jeep. Maya-maya, may humintong jeep sa harap ko. Wala itong plaka, pero may karatula. Cubao Espiritu. Espiritu? Hindi ko pa narinig yun. Pero dahil pagod na ako, sumakay na rin. Ako lang ang pasahero. Wala ring driver. Pero bigla na lang umandar ang jeep. Kinabahan ako. Kuya! Sigaw ko. Walang sumagot. Tumingin ako sa salamin sa harap. May aninong nakaupo sa upuan ng driver. Pero hindi ko makita ang muka. Kulay abo lang, parang usok. Habang tumatakbo ang jeep, pansin kong hindi pamilyar ang dinadaanan namin. Parang walang ilaw, walang ibang sasakyan, puro abandonadong bahay at lumang poste na walang kuryente. Tumingin ako sa likod. May mga pasaherong bigla na lang nandun. Lahat sila nakaputi, lahat nakapikit. Unti-unting lumamig ang paligid. Nagsimulang bumigat ang dibdib ko. Nang sumigaw ako ng
Para na po. Biglang huminto ang jeep. Bumaba ako ng mabilis at tumakbo palayo. Paglingon ko, wala na ang jeep. Wala na ang kalsada. Nasa harap na ako ng opisina namin. Parang walang nangyari. Pero bawat gabi mula noon, may dumarating na jeep sa labas ng gate. Walang plaka. At unti-unti, nararamdaman kong may bumubulong sa tenga ko. Bumalik ka na. Isa ka na sa amin. Ako nga po pala si Chanel, working student. Gabi na ako nakauwi, galing sa part-time shift ko sa Quiapo. Sumakay ako ng jeep na may karatulang Fairview. Ilang beses ko na tong nasakyan kaya kabisado ko na ang ruta. Habang bumabiyahe kami, napansin kong iba ang dinadaanan namin. Puro iskinita at madidilim na kalsada. Siyempre nagtaka ako pero akala ko shortcut lang. Wala ring bumababa o sumasakay. Lahat ng pasahero tahimik at nakayuko. Maya-maya, may hininto ang istasyon. Parang terminal siya. Pero hindi ko kilala. Malamig at tahimik. Wala na isang tao sa paligid maliban sa isang matandang babae sa labas. Biglang nag-angat ng ulo ang mga pasahero. Sabay-sabay. Mapuputla sila. May mga basang buhok parang nalunod. May isa sa kanila ang tumuro sa akin at bumulong ng bagong salta. Tumakbo ako palabas ng jeep. Tumakbo ako pabalik sa kalsada. Madilim. Wala akong makita. Hanggang sa may isang ilaw ng kotse na dumaan. At napansin kong nasa tabi na ako ng malaking kanal. Halos isang hakbang na lang. Mahuhulog na ako. Biglang may dumating na mga tanod. At sabi nila, walang jeep na bumabiyahe sa rutang yun tuwing alas 12. At ang istasyon kung saan ako bumaba, abandonado na raw yun mula pa nung nasunog at may mga nasawi. Ako nga pala si Nestor, isang construction worker. Gabi-gabi akong umuwi mula sa site. Sanay na ako sa mga madidilim na biyahe. Pero isang gabi, may jeep na dumaan na hindi karaniwan kong nakikita. Puti ito, walang dekorasyon, walang karatula. Pero may driver kaya sumakay na ako. Hindi ko rin alam ba't sumakay ako. Siguro dahil uminto siya sa harap ko at parang nagkusa ang mga paa kong maglakad pa sakay ng jeep. Ako lang ang pasahero. Tahimik, wala man lang radyo. Hindi ko ramdam ang makina pero gumagalaw kami. Pagkalampas namin sa isang madamong bahagi ng kalsada, bigla itong kumaliwa sa isang daan na hindi ko kilala. Sabi ko, "Boss, sa kabilang kanto po ako." Ngunit hindi siya tumugon. Napansin ko na unti-unting lumilitaw ang mga pasahero sa loob ng jeep. Isa-isa silang nauupo, mga nakaputi. Lahat may tali sa noo, parang may ritual. Sa gitna ng jeep, may basket. Sa loob nun, may ulo ng kambing, sariwa, at may tumutulo pang dugo. Tumingin sa akin ang lahat ng pasahero at sabay-sabay silang nagsabing, "Sumama ka na sa amin. Kulang pa kami ng isa." Napasigaw ako, sabay talon palabas ng jeep. Gumulong ako sa kalsada at nawalan ng malay. Pagkagising ko, nasa barangay hall na ako.
Sabi ng tanod, nakita raw nila akong tumatakbo galing sa gubat. Duguan ang damit. Sa paligid ng kalsadang tinatahak ng jeep, may nakita silang marka ng gulong at isang bilog na may mga kandilang itim. At sa gitna nito, may puno na parang pinaliguan ng bagong dugo. Hinatid naman ako ng mga tanod sa bahay namin dahil hindi ko magawang tumayo ng mga panahong yun. Pero sa kabutihang palad, walang masamang nangyari sa akin. Ako si Ella, third year nursing student. Nagbakasyon ako sa lola ko sa probinsya, sa isang liblib na baryo sa Capiz. Gabi-gabi kaming nagkukwentuhan ng mga pamahiin, kwento ng tikbalang at aswang. Hindi ako naniniwala noon hanggang sa gabi ng aking pag-uwi. Sumakay ako ng jeep galing bayan. Madilim na at ako lang ang pasahero. Inabutan ko ang driver ng bayad. Ngumiti siya pero hindi nagsalita. Ang ngiti niya parang pilit, maputla. Ang ilong at ang tenga niya matulis parehas. Habang bumabiyahe kami, napansin kong parang ang tagal naming makarating. Dumidilim palalo ang paligid at mabagal ang takbo ng jeep. Maya-maya, may sumakay na 3 matanda. Lahat sila nakaitim. May malalalim na mata at may daladalang bayong. Sa bawat hinto ng jeep, may isa sa kanila ang bumubulong ng isa pa bata. Kinilabutan ako. Bigla kong naamoy ang malansang singaw sa loob ng jeep. Parang dugo. Dahan-dahan kong sinilip ang laman ng bayong. Laman loob, sariwa. Napasigaw ako, sabay tumayo. Pero hinarang ako ng isa sa kanila. Dito ka lang, Iha. Sabay ngisi. Kita ko ang mahaba niyang dilat matutulis niyang kuko. Tinadyakan ko siya at tumalon palabas ng jeep kahit umaandar. Gumulong ako sa damuhan at tumakbo pabalik sa kalsada. Ilang minuto akong nagtatago sa likod ng mga puno habang dumadaan ang jeep. Pabalik-balik. Tumatawa ang mga aswang. Umaalingaw-ngaw sa hangin ang tunog ng halakak nila. Kinabukasan, nagising akong nasa bahay na ni Lola. Sabi niya, may magsasakang nakakita sa akin sa tabing kalsada. Nanginginig at duguan ang tuhod. Mula noon, gabi-gabing may dumadaang jeep sa tapat ng bahay namin kahit walang kalsada doon. Walang driver, walang plaka, at may mga nakamasid na mapupulang mata na nakasilip sa dilim. Ako nga pala si David, estudyante. Alas 11 na noon ng gabi. Pagod na ako galing review class at halos wala ng jeep na dumadaan. Kaya nang may dumating na isa, kahit mukhang luma at madilim ang loob, agad akong sumakay. 5 lang kami, isang lola na nakapikit, isang magkasintahan na parehong tahimik lang, at isang lalaking nakaitim na jacket na nasa dulo. Umupo ako sa gitna, malapit sa pintuan. Tahimik, walang bumababa. Pero tuwing humihinto ang jeep, may sumasakay. Mga taong hindi makita ng malinaw ang muka. Parang malabo. Wala ring nag-aabot ng pamasahe. Sa una, akala ko normal lang. Baka antok lang talaga ako. Pero nang mapansin kong walang ingay, hindi man lang nagsasalita,
o kumikilos ang mga tao, doon na ako kinabahan. Tinignan ko ang refleksyon ko sa salamin sa harap. Nandun ako. Pero ang ibang pasahero, wala. Isa-isa kong sinipat. Yung lola, yung magkasintahan, yung lalaking nakaitim. Wala silang refleksyon. Tumingin ako sa driver. Hindi siya nakatingin sa daan. Sa salamin siya nakatitig. Diretso sa mga mata ko. Bigla siyang nagsalita. Malamig ang boses. Alam mo na, no? Po? Halos pabulong kong sagot. Pilit na hindi nagpapahalata ng takot. Ngumiti siya. Pero hindi yun ngiting tao. Matagal ka na naming hinihintay. Paglingon ko, lahat ng pasahero nakatingin na sa akin. Maputla ang balat at walang buhay ang mata, parang patay. Napakapit ako sa bakal at napasigaw. Para po, para. Hindi huminto ang jeep. Lumampas kami sa monumento. Lumampas sa lahat ng dapat hintuan. At nang tignan ko ang paligid, wala na ako sa Maynila. Disyerto. Maitim ang langit. At sa dulo ng kalsada, may nakasabit na karatula. Huling biyahe, walang balikan. Doon na ako napasigaw ng todo. Pilit kong binuksan ang pinto. Kumakaway ako sa kawalan hanggang sa may liwanag akong nakita sa likuran ko. Mabilis na lumalapit. Isang motor kumakaripas ng takbo. Tumigil ito sa gilid ng jeep. Nakasuot ng helmet ang rider. Hindi ko makita ang muka. Ngunit tinulungan niya akong makababa. Kahit hinihigop na ng lamig ang loob ng buong jeep. Napatingin ako sa mga pasahero. Nakanganga na ang ilan. Parang gustong sumigaw pero walang boses. Yung lola, umiiyak ng dugo. Pagkababa ko, biglang umusok ang jeep at nawala sa dilim. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Pero pagmulat ng mata ko, nasa bangketa na ako sa tapat ng bahay namin. Madaling araw na. Wala na ang motor. Wala na ang rider. Sa bulsa ko, may nakasingit na papel. Ginuhit ito ng kamay. Isang jeep. May number na nakasulat sa likod. 999. Huwag sasakay ulit. At sa likod ng papel, may nakasulat. Isang beses ka lang makakaligtas.